Nito po nung nakaraang Miyerkules, February 11, naitala po sa kasaysayan ang ika-36 na taon ng paglaya ng pinakatanyag na naging Pangulo ng bansang South Africa na si Nelson Mandela. So sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po ang kauna-unahang naging black president ng bansang South Africa at kinilala din siya bilang ama ng demokrasya ng kanilang bansa. So kung sa ating pong bansa sa Pilipinas, si Corazon Cojuangco Aquino ang kinilala na naging tagapanguna ng demokrasya, sa bansa pong South Africa ay si former president po na si Nelson Mandela. Alam niyo po siya ay naging tanyag dahil sa kanyang paglaban sa apartheid system. Isa po itong uri ng racial discrimination na ang ibig sabihin ay pagkakahiwalay batay sa lahi sa bawat aspeto ng buhay. At ito po yung ipinaglaban ni Nelson Mandela dahil noong mga panahon po iyon, tanging ang mga puti lamang ang maaaring bumoto at sila ang may pinakamagandang oportunidad at pinakamalaking pondong inilaan para sa kanilang mga pasilidad. At makikita natin na kung ganito ang sistema ay nararapat lang talaga na ipaglaban yung pantay na karapatan ng bawat mamamayan sa isang bansa. Dahil po sa sistemang ito, ang iba ay napilitang mamuhay sa kahirapan, mahigpit na kinontrol ang buhay ng mga black doon sa South Africa at libo-libo po ang namatay dahil po sa kanilang pakikibaka na mawakasan ang sistemang ito. At ito po yung naging dahilan kung bakit si Nelson Mandela ay nakulong po sa loob ng mahabang panahon. Alam niyo po, nakulong siya ng 27 years. Halos 3 dekada na siya po ay nagdusa doon sa bilangguan, pero ang kanyang pinagdusahan ay isang bagay na kung titingnan natin ay hindi naman makatarungang pagdurusa, sapagkat ang kanya pong ipinaglalaban ay ang pagkakapantay-pantay sa lipunan sa kanila pong bansa. Alam niyo po mga kapatid, ang mahabang panahon ng pagkabilanggo ni Nelson Mandela ay kinilala bilang hindi makatarungang paghatol at pagkabilanggo sa kanya. Tumatak po sa isipan ng mga mamamayan sa South Africa ang kanyang sinabi dun sa kanyang defense speech nung siya po ay nasa trial noong April 20, 1964, na kung saan ipinahayag niya, and I quote po in Tagalog, sabi niya, nakipaglaban ako laban sa dominasyon ng mga puti at nakipaglaban din ako laban sa dominasyon ng mga itim. Pinahalagahan ko ang mitiin ng isang demokratiko at malayang lipunan kung saan ang lahat ng tao ay namumuhay ng magkakasama sa pagkakaisa at may pantay-pantay na mga pagkakataon. Ito ay isang mitiin na inaasam kong mabuhay para rito at makamtan ito. Ngunit kung kinakailangan, ito ay isang mitiin na handa kong ikamatay. Yung kanya pong ipinaglalabang ito, hindi lamang prinsipyo dahil siya ay isang black, kundi ito po ay prinsipyo na kung saan handa siyang mamatay para sa ipinaglalaban niya po ito. At isa pa pong notable na binitawang salita ni Nelson Mandela, nung siya po ay makalaya noong February 11, 1990, 36 years na po ang nakalipas. Sabi niya, nung siya po ay tanungin kung naging sulit ba ang kanyang sakripisyo, ay kanyang sinabi sa isang interview, ang kanya pong naging pagtugon, ang makulong dahil sa iyong paninindigan at maging handang magdusa para sa iyong paniniwalaan ay isang bagay na may halaga. Isang tagumpay para sa isang tao ang gampanan ng kanyang tungkulin sa mundong ito, maging anuman ang kapalit o kahihinatnan. Napakaganda po nung sinabi ni Nelson Mandela at ito po isang realidad na dapat pong maghimok sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ay makikita po natin na napakarami din po mga lingkod ng Panginoon ang nagdanas ng mga pagdurusa. Kabilang na po ang pagkakabilanggo. Alam niyo po nung panahon ng reformasyon noong 16th century, meron pong mga mangaral, mga reformista na ikinulong dahil sa pagtatranslate ng Biblia
sa wika na mauunawaan ng mga tao. Meron pong nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. At makikita natin na yung mga bagay po ito ay hindi mali. Sapagkat ito po yung mga bagay na ukol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero sila po ay nakulong ng hindi makatarungan. Ganyan din po ang mga Puritans noong panahon nila. Sila ay pinahirapan din. Marami rin ang ipinakulong. Merong mga ipinakain sa leyon, ginawang human torch. Sinapit nila yung mga mga malagim na paghihirap alang-alang po sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At sa panahon po natin ngayon, nandyan din po ang katotohanan at ang kasiguraduhan na magdaranas din po tayo ng mga paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Nais ko pong bigyan ng emphasis yung pong salita na katotohanan at kasiguraduhan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, ito po yung taliwas sa mga katuruan ng mga prosperity gospel preachers na kanila pong ipinapangaral na kapag ang isang tao ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo ay puro na lamang kasiyahan at mga pagpapalang physical at material ang kanyang tatamasahin sa mundong ito. Never po na sinabi sa salita ng Panginoon ang mga bagay na yun. May kagalakan ang isang taong iniligtas na dahil sa biyaya, subalit hindi po nito inaalis ang katotohanan o ang realidad na ang lahat po ng mga mananampalataya, ang lahat ng nagsusumikap na mamuhay sa kabanalan ay magdaranas po ng iba't ibang uri ng pagdurusa sa mundong ito. Makikita din natin na kahit ang Panginoong Hesus ay nakaranas ng mga pagdurusa sa kanyang pagministeryo, sa kanyang ginawang paglilingkod sa sanlibutan ito. At sino tayo para hindi tayo dumanas ng pribilehiyong ito? Sapagkat ang pagdurusa po alang-alang sa Ebanghelyo, alang-alang sa Panginoong Jesucristo ay tinatawag sa Biblia na isang biyaya, isang pribilehiyo na ang bawat mananampalataya ay dumanas ng paghihirap para sa nagligtas sa atin. Kaya naman po ang ating pong magiging teksto ngayong pong umagang ito ay hinango po mula sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo. Sa una pong kabanata, ang talata po ay 8 hanggang 12. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya na kanyang bilanggo. Sa halip makiisa ka sa aking paghihirap palang-alang sa Ebanghelyo. Magagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Na ibigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Nahayag na ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ginati niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyong ito'y ako'y itinalagang tagapangaral, apostol at guro. Ito rin ang dahilan ng aking mga pagdurusa. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y nagtitiwalang maiingatan niya hanggang sa araw na iyon ang aking pinagkatiwala sa Kanya. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na ngayon po ay aming nakikita, aming pong nasasaksihan. Panginoon, dalangin po namin na kami po inyong turuan. Gamitin niyo po ang bawat mangaral bilang instrumento po ng kapahayagan ng inyong salita. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makuha po ang mensahe mula po sa aming teksto. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Si Apostol Pablo po ay 2 beses na sumulat kay Timoteo. At makikita po natin na ito pong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung 1 Timothy and 2 Timothy, ay kabilang po dun sa tinatawag na pastoral epistles. Pero bagaman ito po ay pareho po na pastoral epistles, mayroon pa rin po itong pinagkaiba.
Sapagkat doon po sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito po ay ang makaiglesyang paalala ni Pablo na dapat ipamakalan Timoteo, at ang ikalawa naman po ay ang mga personal na habilin ni Pablo para kay Timoteo. So in short po, yung 1 Timothy, ito po ay yung church manual kung paano si Timoteo bilang siya po ay nagpapastor, isang bagong pastor, batang pastor sa Efeso, ay tinuturuan siya ni Apostol Pablo paano mo dapat pamahalaan ang iglesia na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Pero ito naman po 2 Timothy na kung saan dito natin kinuha yung ating teksto, ito po yung mga personal na tagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang itinuturing na tunay na anak sa pananampalataya. Kung atin pong babasahin yung mga naunang pagbati ni Apostol Pablo, makikita po natin na ito po ay sulat niya mismo para kay Timoteo. Ito po yung kanyang sinabi sa verse 1 and 2. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na matatagpuan kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo ang biyaya, habag at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At pagkatapos noon, sinabi ni Apostol Pablo yung kanyang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos na kanyang pinaglilingkuran dahil sa patuloy niyang pag-alala kay Timoteo at patuloy niyang pananalangin sa kanyang itinuturing na anak sa pananampalataya, araw at gabi. Sa kanya pong naging unang sulat ay itinuro po niya kay Timoteo yung gabay para sa kaayusan ng iglesia, pamumuno at tamang doktrina. Ito po yung mga bagay na kailangang malaman ng mga nasa opisina ng paglilingkod bilang isang pastor. Paano niya pamumunuan ng iglesia? Paano niya isasaayos o pananatilihin ang kaayusan ng iglesia? At paano niya ituturo ang tamang doktrina sa iglesia? Sapagkat ang kanyang pinagpapastoran, ang isang tao na nagpapastor ay nangangalaga sa kawan ng Diyos. Samantala po dun sa ikalawang pagsulat naman ay ito na yung mga personal nga na tagubilin po ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ito po yung naisulat niya noong siya ay nasa bilangguan sa Roma. Ito po yung ikalawang pagkakataon na siya ay nabilanggo, at dito po sa ikalawang pagkakataon na ito, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makalaya pang muli. Kung makikita rin po natin, ito pong 2 Timothy, kung nabasa na po natin yung buong 4 na kabanata, ito po yung nagsisilbi na huling habilin niya kay Timoteo. Ito po yung, kumbaga sa English nga, yung last will and testament ni Apostle Paul para kay Timothy. Very personal na pagsulat niya at pagbibigay niya ng mga paalala, paghihimok kay Timoteo bilang nagsisilbing pastor sa Efeso. Naisulat niya po ito noong 67 AD, na kung saan nung siya nga po ay makulong dito, hindi na siya nakalaya pa. Sinulat niya ito bago siya ipapatay ni Nero, ang isang emperador ng Roma noong panahon na yun. Alam natin kung gaano kalupit si Nero sa mga mananampalataya noong mga panahon pong ito. Kaya naman hinikayat niya si Timoteo na tiisin ang mga pagdurusa, pangalagaan ang ebanghelyo, at ipagpatuloy ang pastoral na gawain sa Efeso. Sang-ayon po sa commentary sa blueletterbible.org, meron pong 3 hatian ang mga pangunahing tema dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo. At ito po yung 3 paghihimok doon sa 3 hatian po na yun. Una po ay ang paghihimok sa matatag na paglilingkod, na may sigasig at tapang, may katatagan at katapatan, may pagpapasa ng katotohanan sa iba, at pagtitiis sa mga paghihirap. So yung una po ay patungkol sa paghihimok niya kay Apostol Pablo. Maging matapat ka sa paglilingkod sa kabila man ng iba't ibang mga pagdurusa na iyong nararanasan o iyong mararanasan pa. Ikalawa ay ang paghimok po sa tamang doktrina. Kagaya rin po sa 1 Timothy, nandito rin po yung paghihimok, patuloy na paghihimok ni Apostol Pablo sa tamang doktrina, ang pananatili po sa banal na kasulatan, at
at matapat na pangaral. Makikita nga po natin doon sa 3 kabanata dito sa 2 Timothy, yung pagpapaalala niya kay Timothy na noong bata ka pa, tinuruan ka ng iyong lola, ng iyong ina, ng banal na kasulatan, nagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. At sinabi niya doon na ang salita ng Diyos ay inihinga ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay inihinga ng Diyos. At ang 4 po, yung paghihimok niya sa kanyang madaliang pagdating. Kasi noong mga panahon po ito, na-anticipate na po ni Apostol Pablo na malapit na ang kanyang kamatayan. Ipapataw na sa kanya ang kamatayan sa mga panahon ito. Malapit na ang pagpanaw ni Apostol Pablo at nais niya na madaling makadating si Timoteo. Sa ating pong teksto ngayon, kinakailangan po na makita po natin ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang naging paghimok ni Apostol Pablo kay Timoteo. Doon po sa 8 talata, makikita po natin, sinabi dito ni Apostol Pablo, kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin ako ikahiya na kanyang bilanggo. Makikita natin yung dalawang paghihimok kay Apostol Pablo na hindi niya ipagmakahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon at huwag niyang ipagmakahiya ang nagburusang lingkod ng Panginoong Jesucristo, ang pagkabilanggo ni Apostol Pablo. At sa halip, pinagpatuloy ito ni Apostol Pablo at kanyang sinabi, makiisa ka sa mga paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Ang pagiging mahihiyain po ni Timoteo ay maaaring maging sanhi upang siya ay matakot o mahiya sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo at sa pagdurusa na maaaring sapitin sa pagproklama nito. Alam niyo po, bilang isang batang pastor, bagong nagpapastor, si Timothy po ay isang timid guy. I-describe po ng banal na kasulatan bilang timid guy. Siya po ay mayroong tendency na siya ay panghinaan ng loob. Kaya naman yung naging sulat nga po ni Apostol Pablo sa kanya sa 1 at 2 ay pagbibigay kay Timoteo ng pagpapalakas ng loob. Ipagpatuloy mo ang panawagan na ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Ang panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo na makiisa sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo ay maaaring tingnan ng mga taong wala pang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang isang kahangalan. Iisipin ng mga tao, bakit ganoon yung panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo? Ang dami-dami niyang pwedeng gawing panawagan kay Timoteo, pero ang ibinigay niyang panawagan dito ay makiisa ka sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Sa mga hindi pumananampalataya, it may sound strange. Hindi nila ito kikilalanin na isang magandang panawagan sapagkat sino po bang tao ang may gusto na mahirapan? We are by nature lovers of comfort and pleasures. Ayaw natin ng discomfort and suffering sa buhay na ito. Pero kinakailangan po na mapaalalahanan tayo na bilang mga tinubos ng Panginoong Jesucristo, pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos at magmamana ng kaharian ng Diyos, ay nararapat na makaisa po tayo sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. At mula po sa ating teksto ay ito po ang mensahe. Ang mga lingkod ni Kristo ay mayroong panawagan na makaisa sa mga paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Nais ko pong bigyan ng paglilinaw na dito po sa mensahe nakalagay po na ito po ay patungkol sa mga lingkod ni Kristo. Nasabi ko naman po noong una na ang unang Timoteo at 2 Timoteo ay kabilang po sa mga pastoral epistle. At ito po ay personal na sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, isang batang pastor, nagpapastor sa iglesia ng Efeso. At si Timoteo ay isang lingkod ni Kristo. Pero bagaman ito po ay personal na sulat niya kay Timoteo, dapat po na makita natin na ito po ay merong extended application sa lahat po ng mga mananampalataya, nasa opisina man o wala. Hindi ka man pastor, hindi ka man diakono, subalit ang panawagan po ito ay para sa lahat po ng mga mananampalataya. Kung titingnan nga po natin sa banal na kasulatan, kahit po yung salitang deacon,
nagmula po sa salita pong Griego na diakonos. Sa kanya pong general usage, ito po ay related po sa general service. Hindi ito palaging tumutukoy sa office o sa pagiging office bearer. Kasi ang lahat po ng mananampalataya ay inaasahan po na maging tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung dahilan kung bakit tinatawag tayo ng mga disciples. After tayo'y maligtas, tayo'y mapawalang sala, tayo po ay napalaya sa pagkaalipin sa kasalanan, at tayo ay nagiging alipin ng katuwiran ng Diyos. Sa madaling salita, tayo po ay nagiging alipin na ng Panginoong Jesucristo. So ang lahat, kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, in a sense, tayo po lahat ay mga lingkod ni Kristo. Ulitin ko po, hindi man tayo lahat ay maging office bearer, hindi man lahat maging pastor, maging diakono sa mga kalalakihan, pero in a sense, lahat po tayo ay lingkod ng Panginoong Jesucristo. Sa ano po kadailanan? Sapagkat lahat po tayo ay kabilang po sa inatasan na tuparin ang dakilang komisyon. Na tayo po ay magpangaral ng ebanghelyo habang tayo po ay nandito sa sanlibutan ito. Hindi lamang po ang salitang diakono ay patungkol nga sa opisina. Maisasama rin dito yung mga paglilingkod na ginagawa sa iglesia. Hindi lamang din yung mga tagapagpaawit, hindi lamang yung mga nasa ministeryo ng pananalapi, kundi yung bawat ginagawa natin, maliit man na bagay sa ating paningin, kung ito'y paglilingkod para sa ating Panginoong Diyos, ito'y pagpapakita na tayo ay lingkod ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, ang imbitasyon po ni Apostol Pablo kay Timoteo na makiisa sa paghihirap alang-alang sa ebanghelyo ay pareho din pong imbitasyon para sa atin. Nais ko pong sabihin na ikaw kapatid, ikaw at ako ay imbitado sa imbitasyon na ipinamamanhik ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang panawagan na makiisa sa mga paghihirap alang-alang sa ebanghelyo. Nawa hindi natin palagpasin yung napakagandang imbitasyon na ito. Alam ko po na kahit tayo ay sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo, kapag narinig natin yung salitang paghihirap, hindi rin ito madali, hindi rin agad na madaling tanggapin natin ito. Sapagkat sa katotohanan nga po ay hindi talaga natin gusto ang maghirap, pero makikita natin mula po sa mga teksto na ating pong lalakbayin yung dahilan kung bakit napakaganda ng imbitasyon na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo na maghirap o makiisa sa mga paghihirap alang-alang sa ebanghelyo. Hindi masokista si Apostol Pablo at tayo ring mga Kristiyano ay hindi po masokista na gusto natin tayo nasasaktan, pero ang paghihirap po, ang makiisa sa mga paghihirap alang-alang sa ebanghelyo ay isa pong pribilehiyo, isang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. Sa ating pong pakikisa sa paghihirap alang-alang sa ebanghelyo, nararapat po na palagi nating tandaan ang sinabi ni Apostol Pablo doon po sa huling bahagi ng talata sa verse 8. At ito po yung pinaka magbibigay ng tulay sa atin para lakbayin natin yung dahilan sa pakikisa natin sa paghihirap alang-alang sa ebanghelyo. Bigyan po natin ng pagtutok yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 8 sa panghuling talata. Matapos niya sabihin kay Pablo na wag mo ikahiya ang pagpapatotoo patungkol sa Panginoon, wag mo ikahiya ako na bilanggo, makiisa ka sa paghihirap alang-alang sa ebanghelyo. May dahilan kung bakit niya sinabi ito. At ito po yung pinaka-inspirasyon kung bakit tayo ay magkakaroon ng kakayahan na makibahagi sa paghihirap alang-alang sa ebanghelyo. Sabi po ni Apostol Pablo, magagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung panawagan ay maaari tingnan natin na hindi madali at talagang mahirap din ang magdusa. Subalit nandiyan po ang biyaya ng Panginoon. Magagawa natin ito sa kapangyarihan ng Diyos. At mula po dun sa ating mensahe, meron po tayong tatlong dahilan para tayo po ay magalaking
tumanggap ng imbitasyon ni Apostol Pablo. Una po ay ang mapagbiyayang pagliligtas sa lingkod ng Diyos. Ikalawa po ay ang makabuluhang pagpapalaga sa lingkod ng Diyos. At ang ikatlo po ay ang mapagkakatiwalaang pag-iingat sa lingkod ng Diyos. Titingnan po natin ang tatlong mga puntong ito mula po sa talatang 9 hanggang sa 12 talata ng ating teksto. Unahin po natin yung ating unang punto, ang mapagbiyayang pagliligtas sa lingkod ng Diyos. Muli po natin balikan ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 9 at 10. Sinabi ni Apostol Pablo matapos niyang hikayatin si Timoteo na huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon, huwag mong ikahiya ang lingkod ng Diyos na nagdurusa, makiisa ka sa paghirap alang-alang sa Ebanghelyo. Pagkatapos niyang sabihin na ito'y magagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay pinaalala po ni Apostol Pablo ang napakayamang hiwaga ng Ebanghelyo. Ito po ay ang mapagbiyayang pagliligtas sa lingkod ng Diyos. Ang mapagbiyayang pagliligtas sa ating lahat. At sinabi po dito ni Apostol Pablo, pinapaalala niya kay Timothy, siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Maibigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Nahayag na ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Dinatili niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, sa tuwing makakakita po tayo ng paghihimok, ito po yung mapapansin natin. Ito po ay laging nakabase sa biyaya ng Diyos at sa kaligtasang tinanggap natin. Kaya naman yung paghihimok dito ni Apostol Pablo kay Timothy na makiisa ka sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo, lagi itong nakaangkla doon sa ginawang pagliligtas ng Panginoon Kristo sa atin, sa kaligtasan na natanggap natin mula sa Panginoong Jesucristo. Ito yung pinakamagandang pagpapaalala sa lahat ng mga Kristiyano na dumaranas ng pagdurusa alang-alang sa Ebanghelyo. Ang maalala natin ang mapagbiyayang pagliligtas sa lingkod ng Diyos. Ang maalala natin ang mapagbiyayang pagliligtas ng Diyos sa atin. Maalala natin kung gaano kadakila yung biyaya ng Diyos sa lahat ng mga hinirang. Makikita rin po natin dito yung pong timeless doctrine ng effectual calling na kung saan sinabi dito ni Apostol Pablo na ang Diyos ang tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Wala po sa atin ang maliligtas kung hindi po tayo tinawag ng Panginoon. Ang ating pong kaligtasan ay nakaangkla lamang sa Panginoong Jesucristo. Sa kanyang soberanong kalooban ay kabilang tayo sa mga tinawag ng Panginoon tungo sa kaligtasan. At makikita natin ang pagtawag na ito ay hindi lamang natapos nung tayo po ay napawalang sala. Tinawag niya tayo tungo sa banal na pamumuhay. Kaya naman, nararapat na makita sa atin ang buhay na pinawalang sala na ng Panginoong Jesucristo. Yung effectual calling, makikita natin, patuloy itong ipiniliwanag po ni Apostol Pablo na ng kanyang sabihin na ito po hindi nakabase sa anumang nagawa natin. Kaya sinabi niya, at ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na ibigay niya kay Kristo Jesus. Pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo, ano ba talaga ang esensya ng biyaya? Ano ba talaga ang esensya ng pagtawag ng Diyos sa atin? Una niya munang ipinakita kung ano yung hindi. Kaya sinabi dito ni Apostol Pablo, ginawa ito ng Diyos hindi dahil sa anumang nagawa po natin. Wala sa atin ang makapagsasabi na siya ay naging karapat-dapat sa pagtawag ng Diyos dahil sa anumang nagawa niya. Wala sa atin ang makakapagmalaki sa pagkatawag na mayroon siya, sapagkat ito po muli, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi dahil sa anumang nagawa natin.
kundi ito po ay ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kagandahang loob na kay Kristo Jesus. Ito po ay nakabase sa kagandahang loob na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa man magsimula ang panahon. Alam niyo po, bago pa itatag ang sanlibutan, ito po ay nasa plano na ng pagtubos ng Panginoong Jesucristo, na kung saan ang lahat ng kanyang mga hinirang ay kanyang tatawagin patungo sa kaligtasan. At ito po ay napakagandang paalala sa atin na sa mga oras na tayo po ay dumaranas ng paghihirap, alang-alang sa Ebanghelyo, alang-alang sa ating pananampalataya, ay maalala natin yung naging pagtawag sa atin ng Panginoong Diyos. Naghihirap tayo dahil sa ating patotoo, meron itong dahilan. Ito ay bahagi ng layunin ng Diyos sa atin bago pa man magsimula ang panahon. At ipinakita rin dito ni Apostol Pablo sa patuloy niyang pagpapaliwanag ng pagliligtas ng Panginoon. Sinabi niya sa verse 10, nahayag na ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus. Sabi po ni William Barclay sa kanyang komentary, Jesus Christ is the center of divine revelation, the goal of redemptive history. All God's purposes and promises for His people find their outworking in the coming of Christ. God's grace was certainly manifested. God's grace was certainly available for His people before the coming of Christ. But God's plan of salvation is visibly manifested in the person and work of Christ. Sang-ayon po sa komentaryo ni William Barclay. Baka isipin natin na nung bang lumang tipan ay hindi pa nakakayag ang biyaya ng Diyos, kasi sinabi dito na doon sa verse na nahayag ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus. Alam niyo po, nung lumang tipan, meron ng mga pagpapakayag ng biyaya ng Diyos, pero yung full manifestation nito ay nahayag nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Nung in-establish ng Panginoon ang bagong tipan, yung new covenant, ng kanyang establish ito, nahayag po yung full manifestation ng biyaya ng Diyos na tinatamasa natin sa ating panahon ngayon. Si Jesucristo ang sentro ng banal na kapahayagan ng Diyos. Sang-ayon po sa komentaryo ni William Barclay. At sabi po pinagpatuloy po ni Apostol Pablo dito na sa kapahayagan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay muli niyang pinaalala kay Timoteo ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Ano ba yung pinaccomplish ng Panginoong Jesucristo sa mensahe ng Ebanghelyo? Ginapin niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi po ni Warren Wiersbe sa kanyang commentary, Christ was not only the destroyer of death, but He was also the revealer of life and immortality. Dahil po sa ginawang pagtubos sa mapagbiyayang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ginapi niya yung kamatayan para sa atin. At yung liwanag po ng buhay na walang kamatayan, yung immortality, ay nahayag sa pamamagitan po ng gospel. Dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi na natin ngayon dapat katakutan ang kamatayan. Wala na ang kamandag ng kamatayan dahil po sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Ito yung isinisigaw ng ating pananampalataya ng Panginoong Jesus ay hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay na muli. Ito po ay katagumpayan na kung saan tayong lahat ay nakinabang. Dahil po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, sabi ni Apostol Pablo, tayong lahat ay may pag-asa na muli rin tayong bubuhayin sakali man na tayo ay bawian ng buhay sa mundong ito. Alam natin tayong lahat ay makikibahagi sa buhay na walang hanggan dahil po sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang unang dahilan kung bakit dapat tayo na tumugon sa imbitasyon na makibahagi sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Dahil ito sa mapagbiyayang pagliligtas
sa lingkod ng Diyos. Dahil ito sa mapagbiyayang pagliligtas niya sa mga buhay natin. Ang hamon sa atin dito, nawa araw-araw ay namamangha pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Sana hindi natapos yung pagkamangha natin sa biyaya ng Diyos dun lamang sa pagkakataon na na-realize natin na tayo ay mga makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, pupunta tayo sa impyerno kapag hindi tayo sumampalataya sa Panginoon. Namatay siya doon sa krus. Sana hindi ito natapos nung unang beses lang na nalaman natin yung mga bagay na yun. Sana ang ating pagkamangha sa Ebanghelyo ay araw-araw na nararanasan natin pagkagising pa lang natin sa umaga. Na tayong lahat ay nagpapasalamat sa kaligtasan na ibigay ng Panginoon sa atin, sa mapagbiyayang pagliligtas na natanggap natin dahil sa Panginoong Jesucristo. Madalas ay sa ulo na natin yung Ephesians 2:8 and 9 na sinasabi na it is by grace we have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Marami sa atin ang saulo na yung talatang ito. Kaya naman sana patuloy na ito'y ating ipahayag sa mga tao na wala pang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Marami pa rin mga tao sa panahon natin ngayon ang hindi pang naglalagak ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Marami pa rin mga tao sa panahon natin ngayon na nagtitiwala sa kanilang sariling galing, sa kanilang mabubuting nagagawa para sa kanilang kaligtasan. Ang hamon sa atin ay ipahayag sa kanila ang mapagbiyayang pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi natin alam kung sino pa ang mga tatawagin ng Diyos. Pero tayo po bilang mga kabahagi ng dakilang komisyon ay inaatasan na maipahayag ang mapagbiyayang pagliligtas sa lingkod ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, huwag mong ikahiya ang patotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sa iba't ibang kaabalahan natin sa bawat araw, maaring tayo ay nagtatrabaho, maaring tayo ay estudyante, o maaring tayo ay may mga taong nakakasalamuha sa araw-araw. Ilang pagkakataon na kaya ang pinalampas natin para ipahayag yung patotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Maaring 3 taon ka na o 1 dekada ka na sa iyong trabaho, subalit wala pa rin nakakaalam na ikaw ay Kristiyano. Maaring ilang taon mo nang kaklase ang iyong kamag-aaral, pero hanggang ngayon, hindi niya mabakas sa iyo ang mapagbiyayang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Ito'y hamon sa atin na makita sa atin yung mapagbiyayang pagliligtas ng Panginoong Diyos sa atin. Sana ay palagi nating alalahanin kung gaano kadakila ang biyaya ng Panginoong Diyos. Dumako po tayo doon sa ikalawang dahilan kung bakit tayo dapat na makibahagi sa napakagandang panawagan na tayo makibahagi sa paghirap alang-alang sa Ebanghelyo. Ang makabuluhang pagtatalaga sa lingkod ng Diyos. Sinabi po dito ni Apostol Pablo sa 11 talata, dahil sa Ebanghelyong ito, ako'y itinalagang tagapangaral, apostol, at guro. Makikita po natin dito yung tatlong ministeryo na mayroon si Apostol Pablo. Makikita natin yung kanyang pagiging tagapangaral o tinatawag na pagiging herald ng gospel, preacher of the gospel. Ito yung ibig sabihin mismo ng salitang herald, preacher of the gospel. Siya yung tagapangaral. Makikita rin natin yung kanyang ministeryo na pagiging apostol, na kung saan sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo, ito'y lagi niyang ipinapakilala ang kanyang sarili. Ako si Pablo, apostol ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito'y dapat na malaman ng mga tao dahil siya ay nagsasalita ng may otoridad bilang tagapagpahayag ng mensahe ng Panginoon. Makikita rin natin ang kanyang pagiging guro o tagapagturo
Siya ay naging guro sa mga hentil. Siya po ang naatasan na magturo ng ebanghelyo, mangaral ng ebanghelyo sa mga hentil. Pero alam naman natin na yung naging minister ni Apostol Pablo, mainly para sa mga Gentiles, pero nagturo din siya sa mga Hudyo. Dahil sa ebanghelyong ito, si Pablo ay itinalaga bilang tagapangaral, apostol, at guro. Kung babalikan po natin ang naging buhay ni Apostol Pablo, dun sa Acts chapter 9, makikita po natin na si Apostol Pablo ay kinatagpo ng Panginoong Hesus sa daan patungo sa Damasco. At doon niya tinanggap yung personal na pagkatawag sa kanya ng Panginoong Hesus. Nung papunta siya doon sa daan sa Damascus, ang talagang plano ni Apostol Pablo ay mag-persecute ng mga mananampalataya. Si Apostol Pablo ang isa sa mga dahilan kung bakit si Esteban ay binato hanggang sa mamatay. Si Apostol Pablo ay kabilang sa mga nagplano para si Stephen ay patayin. At doon nga sa kanyang daan patungo sa Damascus, wala naman talaga siyang ibang plano kundi mang-persecute ng mga Kristiyano. Pero dahil nga sa mapagbigayang pagliligtas ng Diyos, ay pinanggap po ni Apostol Pablo ang makabuluhang pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, doon siya kinausap ng Panginoong Hesus na kung atin nga pong babasahin dito po sa mga Gawa chapter 9, makikita natin na nung siya ay bumagsak sa lupa, verse 4, si Apostol Pablo, nung siya ay bumagsak sa lupa, ay nakarinig siya ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Yung mga panahon ito, hindi pa siya tinatawag sa pangalang Pablo. At tinanong siya ng Panginoong Hesus, bakit mo ako inuusig? At siya'y sumagot, sinabi niya, sino po ba kayo, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga taong naglalakbay na kasama niya sapagkat naririnig nila ang tinig, ngunit wala silang nakikitang sinuman. Tumayo si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. Kaya pinakay siya ng kanyang mga kasama at ipinasok sa Damasco. Ano mga panahon ito pagkatapos na ipakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili kay Pablo, ako yung pine-persecute mo, ako yung iyong inuusig. Ay ang nangyari kay Apostol Pablo ay pansamantalang nabulag yung kanyang paningin, inakay lang siya para makarating doon sa Damascus. Pero ang maganda dito na ginawa ng Panginoon, bahagi ng magandang plano ng Diyos kay Apostol Pablo ay ang pagkatawag sa kanya sa ministeryo. Sinabi sa kanya ng Panginoon na siya ay gagamitin para sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. Kung babalikan nga po natin yung narrative, makikita natin na matapos na may gamitin ang Diyos para muling makakita si Apostol Pablo, after noon, mga ilang araw pa lamang, si Apostol Pablo ay nangangaral na ng Ebanghelyo ng Panginoon Hesus. Ang dating persecutor, ngayon ay naging preacher na ng gospel. Yung dating taga-usig ng iglesia, ngayon naging tagapangaral na ng Ebanghelyo. Hindi nga agad makapaniwala yung mga tao na si Apostol Pablo ay nangangaral na ng Ebanghelyo. Ang iba ay nagtataka, baka mamaya ano lang yun ni Apostol Pablo, yung plano niya lang para mas marami siyang ma-persecute na Christian. Isipin ng mga tao noon na baka nagpapanggap lang siya para marami pa siyang maipapatay. Pero makikita natin na dahil po sa makabuluhang pagtatalaga sa kanya bilang lingkod ng Diyos, makikita natin na siya'y tinawag sa ministeryo ng pagka-apostol. Siya ay naging apostol para sa mga hintil. At sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang pagtanggap sa ministeryo, sa pagtatalaga sa kanya, sa paglilingkod sa Diyos, ay dito naranasan ni Apostol Pablo ang iba't ibang mga paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Dahil sa makabuluhang pagtatalaga sa kanya, sa paglilingkod ng Diyos, ang kanya pong naging
paglilingkod sa Panginoong Diyos ay naging markado ng mga pagdurusa alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya naman kung makikita natin sa mga naging sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang mga naging epistles, ay hindi napakaraming pagkakataon na kanyang ibinabahagi yung tema ng suffering. Kasi yung naging ministeryo niya, simula ng kanyang makilala ang Panginoong Jesus, ay naging markado ng paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Dinanas niya ang iba't ibang uri ng paghihirap. Nakulong, nilatigo, nagutom, na shipwreck. Maraming mga bagay ang dinanas ni Apostol Pablo. Pero makikita natin na sa kabila ng mga paghihirap na ito alang-alang sa Ebanghelyo, nanatili si Pablo na may kagalakan at nanatili siyang matapat sa Ebanghelyo. Ito ang makabuluhang pagtatalaga sa lingkod ng Diyos. At bawat mga Kristiyano, hindi lamang si Apostol Pablo, hindi lamang ang mga nasa opisina ng paglilingkod ng pagkapastor at diakono, ay itinalaga bilang lingkod ng Diyos. May dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. May dahilan kung bakit sa dinami-rami ng mga tao sa mundong ito, sa dinami-rami naman ng mga matatalinong tao, ay tayo ang pinagkalooban na makaunawa ng Ebanghelyo. May dahilan yun sapagkat tayo po ay itinalaga sa paglilingkod sa Diyos. Tayong lahat ay inatasan na maging tagapagpangaral ng Ebanghelyo. Kaya naman, mga kapatid, huwag nating ikaya ang pagpapatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin ang bawat pagkakataon na kung saan binibigyan tayo ng tsansa na maipangaral ang Ebanghelyo. Tandaan natin, pinagkalooban lang tayo ng biyaya. Tandaan po natin na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay maliligtas ang mga tao kung sila isasampalataya dito. Ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ganun nga sinimulan ni Apostol Pablo yung aklat sa Roma nung kanyang ipinapakita dun sa Romans chapter 1 na ito ay detalyadong exposition ng gospel. Sinabi niya agad na hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ng Diyos. Sinabi niya na siya ay obligado na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito ay dahil makabuluhan ang pagtatalaga sa Kanya bilang lingkod ng Diyos. At ganun din sa pagtawag ng Diyos sa bawat mananampalataya na ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay makabuluhang pagtatalaga ng lingkod sa atin. Mawawalang kabuluhan lamang ito kung hindi tayo nakikiisa sa dakilang komisyon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Dumako po tayo sa ikatlo at huling punto, ang mapapagkatiwala ang pag-iingat sa lingkod ng Diyos. At ito po ang sabi sa verse 12, ito rin ang dahilan ng aking mga pagdurusa. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y nagtitiwalang maiingatan niya hanggang sa araw na iyon ang aking ipinagkatiwala sa Kanya. Matapos na ipahayag po ni Apostol Pablo yung mapagbiyayang pagliligtas ng Diyos, yung makabuluhang pagtatalaga sa Kanya bilang lingkod ng Diyos, ay sinabi ni Apostol Pablo na ito'y na ang Ebanghelyo ay dahilan ng kanyang mga pagdurusa. Pero makikita natin dito na inulit niya yung salita na hindi dapat mahiya. Ngunit hindi ako nahihiya. Dahil po dun sa phrase na kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At siya po ay nagtitiwala sa pag-iingat ng Panginoong Diyos na tumawag sa Kanya. Ang mapapagkatiwala ang pag-iingat sa lingkod ng Diyos. Nais ko po natutukan natin yung pong salita na sinabi ni Apostol Pablo, kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Hindi niya lang basta alam kung ano ang gospel. Hindi niya lang basta alam kung ano yung iba't ibang mga doktrina na kanyang ipinangaral.
At maging sa atin na mga mananampalataya, hindi lang natin basta alam yung gospel. Pero higit sa lahat, dapat kilala natin ang ating sinasampalatayan. Bakit hindi tayo dapat mahiya doon sa pagpapatotoo sa patotoo patungkol sa Panginoon Kristo at sa kanyang mga lingkod na nagdurusa? Kasi kilala natin kung sino ang ating sinasampalatayanan. Ito ay isang napakamakapangyarihang phrase na binanggit ni Apostol Pablo. Kilala ko ang aking sinasampalatayanan. I know whom I have believed. Isa nga itong himno na naisulat din. Matagal na panahon, mga nasa 17th century, 16th century na isulat yung himno na ito. Pero ito'y kinuha mula dito sa talatang ito, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Hindi makapagliligtas ang mensahe ng Ebanghelyo kung hindi dahil sa persona ng Ebanghelyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito yung dahilan kung bakit napaka-powerful ng message ng gospel, kung bakit ang Ebanghelyo na magandang balita ay nakapagliligtas ay dahil doon sa persona na sasampalatayanan ng isang makasalanan. Yung pinatutungkulan ng Ebanghelyo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito nga yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15, verses 1 to 4 na ating matatag na pinaninindigan ang Ebanghelyo. Kasi kilala natin kung sino yung pinatutungkulan ng Ebanghelyo na ito'y tungkol sa Panginoong Jesucristo, sa naging buhay, sa sinless life ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Si Apostol Pablo ay hindi nahihiya sa kanyang naging mga pagdurusa sapagkat kilala niya ang kanyang sinasampalatayanan. At isa pang bagay dito na dapat natin bigyang pagtutok ay nung sinabi niya na siya'y nagtitiwalang maiingatan niya hanggang sa araw na iyon ang aking ipinagkatiwala sa kanya. Kilala niya kung sino ang kanyang Diyos na sinasampalatayanan. Nandoon ang pagtitiwala ni Apostol Pablo sa mapagkakatiwalaang pag-iingat sa lingkod ng Diyos. Siya'y nagtitiwala sa pag-iingat ng Panginoon. Napaka-precious po ng doctrine na perseverance of the saints. Kabilang ito doon sa mga doktrina ng biyaya na ating ilang beses na inaral. Pero nawa mapaalalahanan tayo sa pag-iingat ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagtitiwala siya sa pag-iingat ng Diyos sa ipinagkatiwala niya sa Kanya. Ano po ba yung pinagkatiwala ni Apostol Pablo sa Diyos? Marami pong mga komentary na nagsasabi na ang pinagkatiwala ni Apostol Pablo sa Panginoong Diyos ay yung kanyang ministeryo, yung pagkatawag sa Kanya. At ako rin naman po naniniwala na hindi rin ito mali. Subalit kung makikita talaga natin, ang ipinagkatiwala ni Apostol Pablo sa Diyos na nag-iingat ay walang iba kundi yung kanyang buong buhay. At kabilang po doon yung ministeryo na kanyang tinanggap bilang apostol. Ipinagkatiwala ni Apostol Pablo ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong pagkatao, simula nang siya'y iniligtas ng Panginoong Jesucristo. Ito yung dahilan kung bakit sinabi po ni Apostol Pablo sa Philippians 1:21 na for to me, to live is Christ and to die is gain. Napakalaga po dun yung salita na for to me. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat para kay Pablo, ang kanyang buhay ay wala nang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nawa hindi lamang hanggang sa awitin yung ating pagpapakayag na Hallelujah, all I have is Christ. Jesus is my life. Nawa hindi ito sa pagsambit lang natin kapag inaawit natin, kundi talagang ito yung katotohanan sa buhay natin ng Panginoong Yesus na ang ating buhay. Kagaya ni Apostol Pablo na kanyang kinilala na maging sa buhay man o sa kamatayan, si Kristo na ang kanyang buhay. Ito lamang ang natatanging pag-comfort sa atin na sa buhay mang ito at sa kamatayan, tayo ay kay Kristo. At si Kristo ang mag-iingat sa atin hanggang sa kanyang muling
pagparito. Mapapagkatiwalaan po ang pag-iingat ng Diyos sapagkat siya po ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya naman, patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating buong buhay. Hindi natin dapat ikahiya ang pagpapatotoo sa Ebanghelyo, pagpapatotoo patungkol sa Panginoon Kristo. Magdanas man tayo ng pagdurusa dahil dito. Baka isipin natin, kapag nag-preach ako ng gospel, iiwan ako ng mga kaklase ko. Sasabihin ng mga kaklase ko, baduy ako, nagbabanal-banalan ako. Sasabihin ng mga katrabaho ko, hindi naman bagay sa iyo na ipahayag ang mensaheng yan. Pero wag nating ikahiya yung pagpapatotoo patungkol sa Ebanghelyo sapagkat mapapagkatiwalaan po ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Mga kapatid, wala pong ibang hamon sa atin kundi ang sinabi mismo ni Apostol Pablo. At bilang pagtatapos po natin, nasa ating mga harapan na po yung hamon nang sabihin niya, huwag nating ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Huwag natin ikahiya ang pagdurusa ng mga lingkod ni Kristo. At sa halip, makiisa tayo sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Muli, tayo pong lahat ay imbitado sa imbitasyong ito. Isang kagalakan ang makibahagi sa imbitasyong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pong salita na natunghayan. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mensahe po na inyo pong ibigay sa amin, na kami po na inyo pong tinawag tungo sa kaligtasan. Maging nasa opisina man o wala, ay may katotohanan na kami pong lahat ay lingkod ninyo. Dahil kami pong lahat ay tinawag na bilang mga alagad. Pinagkalooban ng pribileyo na maging disciples, maging tagasunod mo. At pinagkalooban ng pribileyo na makiisa sa dakilang komisyon ang pagpapangaral po ng Ebanghelyo. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na nawa, wag namin sayangin ang imbitasyong ito. Magalak kami na makilahok, magalak kami na makiisa sa napakagandang imbitasyon na ito. Tanggapin namin ito ng buong puso. Maging handa kami sa anumang pong mga pagdurusa na maaari namin sapitin dahil sa Ebanghelyo. Subalit kami pinagpapasalamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang lahat po ng mga ito ay nakaangkla po sa inyong biyaya. Dahil po sa kaligtasan na inyong ibinigay sa amin, sa inyong biyaya, sa pagliligas niyo po sa amin dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon Kristo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa po ang mensahe pong ito ay magdala po sa bawat isa ng biyaya at kapayapaan. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen.